Good morning. Salamat po, Praise and Worship Team. Nais po nating i-welcome sa umagang ito si Princess Per Unlag. Pwede pong pakita yun, to be recognized. Saan po siya? Ayun, si Princess. At saka si Joanne Abelia. Saan po si Joanne? God bless you po. Thank you so much. Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, sa pagkakataon pong ito, sama-sama kaming nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo upang hilingin na gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan mo po kami, aming Ama, na maintindihan namin at sa puso at maisagawa ang anumang mga itinuturo mo sa amin. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag ng iyong mga salita. Yun din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa mga oras na ito. Pagpalain mo po kaming lahat, O Diyos, at luwalhatiin at dakilain ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Yeshua, ito po ang aming manalangin. Amen. Amen. Leviticus chapter 20, at ito po ay part 2 ng verses 1 to 27. At tinatalakay po natin dito ang tungkol sa sin, crime, and punishment. As we have learned from the past, yung chapter 18 at chapter 19, ay tinalakay natin yung mga ipinag-uutos ng Diyos sa kanila na huwag nilang gagawin. At kung ito ay kanilang lalabagin, sila ay makararanas ng kaparusahan. Pero kung sila ay susunod, sila naman ay makararanas ng pagpapala. So, ang sabi po sa chapter 20 verse 2, "Say to the Lord of Israel," sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo ito sa buong mamamayan ng Israel. So, ang mensahe pong ito, ang utos na ito, is not only for the priest, not only for Moses or Aaron, but for the whole nation of Israel, yung buong community. In chapter 21, tatalakayin po natin doon, yung para sa mga priest naman. Ito po ay para sa pangkalahatan, para sa buong mamamayan. At binanggit din po dyan, kasama yung mga strangers, kasama yung mga sojourners, yung mga naglalakbay, na kasama ng buong Israel. Sa madaling salita, ang sakop ng mga patakaran at alituntunin ito ay hindi lamang po yung mga full-blooded na mga Hudyo, kundi pati yung mga foreigner na sumama sa kanila, nakiisa sa kanila, kasama rin sila sa nasasaklaw ng mga alituntunin at mga patakaran ito ng Diyos. Kasama silang dapat sumunod, at ganoon din naman kung sila'y susunod, kasama rin silang pagpapalain. At kung hindi sila susunod, kasama rin sila sa mga mapaparusahan. So, ito po ay isang corporate responsibility. Kaya ang in-address ng Diyos dito is the whole community of Israel, not just individuals. No? Now, at ang pagpapatupad ng mga kaparusahan ay dapat isagawa ito ng mga tagapamuno ng kanilang bayan. Ang bayang Israel ay nahati sa 12 tribes, at ang bawat tribe ay mayroong mga elder na tinatawag na namumuno. Kaya sila yung representative ng bawat tribe, at sila yung mag-execute kung ano man yung punishment na dapat na isagawa nila. At ang isang natutunan natin dito, ang karamihan na punishment doon po sa mga paglabag na kanilang gagawin ay kamatayan. At ang mag-execute nito, ang mangunguna ay yung mga elders ng kanilang bayan. And of course, upon execution of the capital punishment, involved yung buong community. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yan, kasi po 3 milyon lahat sila doon sa wilderness. How they execute the capital punishment involving the whole community, I do not know kung paano po yung sistema nila. But the thing is, the whole community is involved. And there is a rationale behind
kung bakit po ginawa ng Diyos na ang buong community ay involved in terms of the capital punishment execution. Pero hindi po pinapahintulutan ng Diyos yung pagiging vigilante na ilalagay ng isang tao o ng isang grupo ang pagpaparusa sa kanyang kamay. Meron po itong proseso, meron itong legal process na dapat daanan sa mga panahon po nila. Kaya the whole community was accountable to uphold God's standards. So, kapag hindi nila ito isinagawa, kapag ito ay hindi ipinatupad ng buong community, especially ng mga leaders, then accountable sila sa Diyos. So, yung pagpaparusa ng kamatayan ay inilagay ng Diyos sa kanilang mga kamay. Yung pagpaparusa sa mga nagkasala ay inilagay ng Diyos sa kanilang mga kamay. At kailangan nila itong isagawa. Now, kapag hindi nila ginawa ito, ang Diyos ang gagawa nun. At mababasa po natin na kapag isinagawa ng Diyos yung execution ng capital punishment or anumang uri ng punishment, hindi lamang po yung nagkasala ang madadamay. Hindi lang yung nagkasala ang tatanggap ng kaparusahan, kundi pati yung kanyang mga pamilya, pati yung kanyang mga lahi ay madadamay po kapag ang Diyos ang nag-execute ng capital punishment na hindi nila isinagawa, na dapat sila ang nagsagawa nito. Tingnan nun natin ang ang parallelism nito sa ating kapanahunan. How does it apply to us? Dahil ito nangyari 3,000 years ago in the wilderness for the nation of Israel. Pero tayo po ay bilang parang mga sojourner o mga foreigner, hindi naman tayo mga Israelita, pero tayo po ay nakiisa. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, na siya po ay isang Hudyo, ay tinanggap din po natin na tayo ay kabilang na doon sa covenantal people of God na mga Israelites. So therefore, obligado na po tayong sumunod kung ano ay pinapagawa ng Diyos sa mga Israelita. Because spiritually speaking, tayo po ay mga Israelites na. Spiritually speaking, no? Tayo po ay mga Israelites na. Kaya tayo po ay dapat tumupad, sumunod sa kung ano ang iniuutos ng Diyos. Kung susunod tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Just like He promised to the nation of Israel. Pero kung hindi, tayo po ay susuway, then parurusahan tayo ng Diyos. As simple as that. Now, paano po natin ipapatupad ito ngayon sa ating simbahan? The church practices spiritual discipline, not corporal punishment. Now, kung meron nung nagkasala sa atin, ibig sabihin, kunyari po, mayroong nakakomit ng adultery, mayroong nakakomit ng theft, ng stealing, ng lying, ay hindi po tayo ang mag-execute ng corporal punishment. Ibig sabihin, hindi tayo magpapakulong, hindi tayo ang lilitis nun, dahil meron pong government, merong pamahalaan na siyang inatasan din ng Diyos para sila ang mag-execute ng mga ganoong legal procedures. Pero pagdating po sa spiritual discipline, tayo po ang magsasagawa niya. Kaya ang bahagi ng simbahan ay to implement the spiritual discipline, not the corporal punishment. No? Kaya kung halimbawa po ang isang member ay nagkasala ng adultery, hindi po ng bigamy, ay hindi po tayo ang magpapakulong. Ang i-execute po natin is the spiritual discipline. Now, but the principle ay remains the same. Kapag hindi po natin ginawa yung role natin as a church, no, remember, as a church, as a community, then ang Diyos ang mag-e-execute niyan. Ibig sabihin, kapag hindi po natin ipinapatupad yung dapat na spiritual discipline na dapat nating ipatupad at tinotolerate natin
yung kasalanan sa ating simbahan, then ang Diyos po ang mag-i-execute ng spiritual discipline at lahat tayo damay. The same principle. No? Lahat po tayo damay diyan. Kaya ibig sabihin, holiness is still a community concern. Hindi pwedeng wala ho tayong pakialam sa isang kapatiran na alam natin na tahasang lumalabag sa utos ng Diyos, lumalabag sa salita ng Diyos. Alam natin na nasa kasalanan, magbibingi-bingihan tayo, magbubulag-bulagan tayo, at parang hindi natin alam at dahil ayaw nating makialam, ayaw nating madamay, tatahimik na lang tayo, pababayaan na lang natin, then mananaguto tayo sa Diyos. Hindi lang ho kami, hindi lang ang mga leaders. This is a community concern. We must, as a church, as a community, we must uphold holiness in the church. We must not allow unholiness or unrighteousness to prevail. Kaya hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan dyan, hindi tayo pwedeng magbingi-bingihan kapag alam natin na mayroon isa sa mga kapatiran natin ang alam nating lumalabag o sumusuway sa utos ng Diyos. Okay? Again, ulitin ko po, kung ito ay nangangailangan ng corporal punishment, it is not the church who will do that. The church is responsible for the spiritual discipline of the church. Yan po ang role natin dyan. No? So yan yung parallelism noong ipinag-utos ng Diyos doon sa wilderness sa kanila at sa ating ngayong kasalukuyang kapanahunan. So makikita natin na very much relevant pa rin. No, very much relevant. Kaya meron no tayong responsibilidad sa bawat isa. Bagamat hindi ho tayo magkakamag-anak, pero lahat tayo magkakapatid sa Panginoon. At bilang magkakapatid sa Panginoon, meron ho tayong pananagutan sa isa't isa. We have to take care of one another. Okay? So alam ko hindi madali yun. Lalo na kung meron na talagang kasalanang involved. Diba? Kadalasan nga po kapag kami mga ganyang senaryo sa simbahan, sa ating pong kapanahunan ngayon, at hindi lang ito totoo sa ating simbahan, maging sa ibang mga Christian churches. If somebody is at fault or somebody is in sin, at ito ay pinuna, hinighlight, ano po ang nangyayari? Na pangkaraniwan, no? Aalis na lang yung member, lilipat sa ibang simbahan. Diba? At ang malungkot po nun, pag nangyari yun, sama buong pamilya, sama buong kamag-anak, sama pati mga kaibigan. Hindi nai-impose yung discipline. Now, ang isa pa pong mga malungkot na reality, pag lumipat doon sa ibang simbahan, tanggap naman yung simbahan. Dahil dagdag member nila yun eh. No? Hindi inaalam kung bakit umalis doon sa simbahan na yon at lumipat dito. Bakit kayo lumipat? Ano ang nangyari? Hindi kinukunan hindi humihingi ng clearance doon sa simbahan pinanggalingan, bakit umalis sa inyo yan? At ba't nandito? Tanggap lang ng tanggap. Bakit to? No? Walang, kasi mas priority yung mas maraming a-attend sa kanila. Mas marami yung dadalo kesa doon sa i-impose yung spiritual discipline. And we are all accountable to God. No, maaaring hindi ho ngayon. Maaaring hindi ngayon. Pero darating yung time na yun na wala tayong ginawang kasalanan na hindi mabibigyan ng kaparusahan ng Diyos. In due time, it will come. Kaya, i-uphold po natin ang highest spiritual discipline sa church. No? At kung actually dito po sa church natin ay may nangyari na lumipat po dito isang pamilya, inintroduce sa akin, dinala dito, and then kinausap ko po yung padre de pamilya ay yung mag-asawa at sabi ko, bakit kayo lumilipat dito? Ang simbahan nyo ay nandiyan lang, na malapit lang dito.
Bakit kayo lumilipat dito? May iintindihan ko yan kung galing ka ng Davao, tumira ka na dito, at dito mo na gustong magsimba. Ganun pa man, I still have to check kung bakit kayo lumipat dito. And then, kinausap ko yung mag-asawa. Sabi ko, I need some clearance from your pastor. Dahil ayokong mangyari na masaya ako dito na nadagdagan ng miyembro, pero mayroong pastor na umiiyak doon dahil inalisan ng kanyang worker o ng kanyang member. Hindi ho ako masaya doon. So sabi ko, I need clearance from your pastor. I need to know bakit kayo lumilipat sa amin. And then, ayaw hong mag-comply. Ayaw mag-comply. Sabi ko, so, may problema. At ayokong tumanggap ng problema dito. Dahil kayo may problema doon, nagkaroon kayo ng gulo doon, lumilipat kayo dito, and then ayaw nyong mag-submit ng clearance sa akin from your pastor, I'm sorry to say, you can look for another church. Or the best is you go back to your pastor and clear yourself to your pastor. Hindi na ho bumalik yun kahit kailan. So, we have to uphold this spiritual discipline. Dapat ito po yung nangingibabaw sa atin, hindi yung paramihan ng member. Hindi yung wala tayong pakialam doon sa kapwa nating pastor sa kabilang simbahan. At hindi yung magandang practice yan. That is very unethical. And ganoon din no, this is the principle na tinuturo sa atin sa mga inaaral natin ito. Now, moving to verse 2, sabi diyan, say to the people of Israel, any one of the people of Israel or of the strangers who sojourn in Israel who gives any of his children to Molech shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. So, ang capital punishment nila noon ay babatuhin hanggang mamatay. At hindi lang isa yung bumabato doon. Marami silang bumabato doon hanggang mamatay yung tao. Now, ano ang kasalanan po na binanggit dito? Kapag inihandog nila yung kanilang anak kay Molech. Now, we will go into the details of that. Dahil meron din po tayong mga modern Molech ngayon. Ano ba ibig sabihin ng Molech? Sino ba si Molech? Bakit ganito bigat ang kaparusahan kapag ka ang iyong anak ay inihandog mo kay Molech? Pag ginawa mo yan, death penalty ang kaparusahan mo, no? Ang gagawad sa iyo. Verse 3, I myself, sabi ng Diyos, I myself will set my face against that man and will cut him off from among his people. Because he has given one of his children to Molech, to make my sanctuary unclean and to profane my holy name. Now, please remember mga kapatid, when God's holiness is at stake, kapag ka ang mababiolate na po ay ang kabanalan ng Diyos, hindi yung papayag ang Diyos dyan. No? Hindi yung papayag ang Diyos dyan. Gagawin niya ang lahat para hindi ma-violate ang kanyang kabanalan. Kaya never ever attempt at any point in your life to violate God's holiness. Masyadong po yan, binabantayan ng Diyos yung kabanalan niya ay hindi ma-violate. Kaya kapag naghandog sila ng anak nila kay Molech, they are violating the holiness of God. Kaya ang penalty is death. Verse 4, and if the people of the land do at all close their eyes, ito po yung binabanggit ko kanina, to that man when he gives one of his children to Molech, and do not put him to death. So, sabihin, hindi po inimpose. No? Merong isang tao na inyandog yung kanyang anak kay Molech, alam ng mga mamamayan, pero nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, hindi nila inimpose yung stoning to death, hindi nila inimpose yung death penalty. Sabi ng Diyos, ito po ang kanyang gagawin. Then I will set my face against that man and against his clan. Pag hindi nyo ginawa,
ako ang maggagawa ng kaparusahan. Pero, hindi lang dun sa tao na yon, kundi pati sa kanyang buong lahi. Kaya po ito mga kapatid, this is the principle. Kapag ang church natin, mula sa pamumuno ng mga leaders dito, ay tinotolerate natin ang sin, nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo, hindi tayo nag-i-impose ng spiritual discipline sa isang member na alam nating nagkasala, dahil ayaw nating makialam, ayaw nating mastorbo, ayaw nating madamay, ang totoo lang po, damay din tayo. Dahil mag-i-impose ang Diyos ng discipline dun sa tao na yon, kasama yung buong community. Imbis na yung tao lang na yon ang mapaparusahan, dahil hindi nyo in-impose, ibig sabihin yan, tinotolerate nyo yan, at hindi kayo sumusunod sa aking iniutos, then pati kayong lahat damay. Kaya sabi ng Diyos, then I will set my face against that man. Diba? Sabi ko nga po, itong set my face against, I will set my face against is an idiomatic expression, a Hebrew idiomatic expression, which means he has the intention to inflict punishment. Yun po yung ibig sabihin, no? At ang sabi niyan, I will set my face against that man and against his clan and will cut them off from among their people. Him and all who follow him in warring after Molech. Kasi keeping silent is not an excuse. Hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi tayo pwedeng magsawalang kibo. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan at magbingi-bingihan kung alam na natin talaga na yung kapatiran ay nasa kasalanan. At ayaw makinig, no? Ayaw magsisi at nagpapatuloy pa rin. Then hindi natin pwedeng itolerate yun. If a person turns to mediums, another sin. Yung kanina, naghahandog ng anak kay Molech. Pangalawa po, if a person turns to mediums and necromancers, ito yung mga nakikipag-usap sa patay, kumukonsulta sa patay, no? Sa mga, kumbaga sa mga witchcraft na i-involve sa mga ganito po. If a person turns to mediums and necromancers, imbis na ang Diyos ang konsultahin para sa kanyang future, ang kinukonsulta ay baraha, ang kinukonsulta ay mangkukulam, ang kinukonsulta ay manghuhula. Sabi ng Diyos, I will set my face against that person and will cut him off from among his people. So, yung kung death penalty is the physical punishment. Cutting him off is the spiritual death. So, kaya ang kaparusahan po rito is the physical death and the spiritual death. So, alam naman natin, pag physical death, you will cease to exist. Di ba? Pag namatay ka, physically, you will cease to exist. Pero spiritually, pag nakaranas ng spiritual death yung tao, you are forever separated from God. Yun po yung ibig sabihin. Kaya mas mabigat po yung being cut off. No? Hindi lang siya na-cut off from his relationship with God, but yung tao po will be cut off also from the covenantal people of God. Kasi ang Diyos at ang bayang Israel ay nagkaroon ng pagkakasundo. Nagkasundo sila, nag-covenant sila. At ang covenant nila, ito ang aking alituntunin, ito ang alituntunin ng Diyos, susunod kayo. Ang covenant, pag sumunod kayo, ibe-bless ko kayo. Poproteksyonan ko kayo. Pero pag sumuway kayo, parurusahan ko kayo. Kaya kapag ikaw ay naparusahan ng capital punishment at saka yung being cut off from God, then ibig sabihin yung covenant na yon ay hindi na mag-e-exist. No? Hindi na nag-e-exist yung covenant na yon. Na hindi ka na ibe-bless ni Lord. Yun ang ibig sabihin ko noon. And ang ibig sabihin niyan is you will be spiritually separated from God.
So kaya physical death and spiritual death ang ibig sabihin niya. A man or a woman who is a medium or not necromancer shall surely be put to death. Yung pong nanguhula o yung witchcraft at yung nagpapahula, parehas death penalty. They shall be stoned with stones, their blood shall be upon them. Ano ibig sabihin po ng expression ng their blood shall be upon them? Ibig sabihin, sila ang totally accountable sa ginawa nila. Wala silang ibang dapat sisihin, kundi ang sarili nila kung sila ay naparusahan ng kamatayan at naparusahan ng spiritual death. Pananagutan nila yon, kagagawan nila yon, dahil hindi sila sumunod sa iniutos ng Diyos sa kanila. So, kung napansin niyo po yung binasa natin sa verse 27, no? Magmula po ito sa verse 2 hanggang dito sa may verse 27, mapapansin niyo po yan na it begins and ends with false worship. Ibig sabihin po, ang mga pagkakasalang ito na nabanggit in between ay laging nagmumula sa maling pagsamba. Pag mali ang pagsamba, dito nag-uugat lahat yung mga binabanggit na kasalanan na yan. Bakit to? Kasi, hindi nire-recognize ang Diyos. Uunahan ko na po. Kasi ang ibig sabihin ng Molech is king. King ang ibig sabihin ng Molech. So, ibig sabihin, hindi mo nire-recognize as king ang Diyos. Iba ang nire-recognize mo as king. So, kapag nagkaganon po, you are now beginning to worship a false God. At kapag ito ay nagsimula na po sa pagsamba sa maling Diyos, then manganganak na po yan ng iba't iba pang mga kasalanan. Kaya napakahalaga po ng pagsamba. Napakahalaga, no, ng pagsamba sa Diyos. Dahil ang anumang maling pagsamba na ginawa mo, ay magre-resulta ito at manganganak ito ng iba't ibang mga kasalanan pa na karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Kaya it will begin with the right worship. Kaya mahalaga po yun pati yung mga inaawit po natin dito. No? Dapat ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng awit, ang lahat ng kanta natin ay nakatuon sa Diyos, hindi sa atin. Hindi po tayo ang object of worship dito. Hindi tayo ang main actor, hindi tayo ang main character. Kaya ho tayo pupunta dito pag Sunday, nagsasama-sama tayo dito, is to worship God. Not to feel good. Whether we feel good or not, it's not the issue. The issue is God worship in our midst. Kaya every song, every lyric na ating pong kinakanta sa Diyos must be focused on God, not on us, not on our feeling. It must be focused on God. Ano po ibig sabihin nun? Dapat ang mga awit natin ay binabanggit ang attribute ng Diyos. Nakafocus sa karakter ng Diyos. Sino ang Diyos? Ano ang Diyos? Ano ang kanyang mga gawa? Hindi po yung tayo. At kung mapapansin nyo ang mga karamihan sa mga kanta ngayon, no? Kasi ang paborito kong gawin ngayon makinig na mga kanta. Halos araw-araw. Pag Sunday morning po, pag gising ko, yan na yung gagawin ko. Makikinig na ako ng mga Christian songs. And then, inuunawa ko po yung mga kanta. At lagi kong tanong, is this song focused on me or is this song focused on God? Now, don't get me wrong. Wala akong masama doon sa kanta na that we feel good. Wala akong masama doon sa kanta that focuses on our feeling, on our situation. Pero, ang worship of God is focused on Him, not on us, not on me.
If the song is focused on me, that is not worship. That is a beautiful song. But if the song is focused on the attributes of God, on the character of God, on what God has done, then that is worship. That is worship. And so, kaya po maraming kanta ngayon na sikat eh. Bakit to? Kasi it's more focused on themselves. Feeling good. Again, don't get me wrong. Nothing wrong. If you are having a personal devotion or if you want to sing, much better na kantahin mo yan kaysa sa worldly song. Pero when we come together in worship on Sunday, when we come together as a church, when we come together as a community, and we offer worship to God, all songs must be focused on Him and Him alone. Kaya mahalaga po yun, na tinitingnan natin ano ang sinasabi nito. We have to always ask the question, is this song focused on me or is this song focused on God? If it is focused on me, then it's not worship. Because worship is focused on God alone. There is no other king. There is no Molech. It is only God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya ganyan po kabigat yung parusa ng Diyos. Death. Imagine niyo po yan. Death. Kaya mapapansin niyo, sexual and social crimes are sandwiched between religious violation. Now, all sin is religious at its core. Why? Belief shapes behavior. Yung ating pong paniniwala, ito ang naghuhubog ng ating behavior. Pero po bago maging behavior yan, ito ay attitude muna. Yung belief nun natin, ito ay naghuhubog ng ating attitude. Ano po ba ang attitude? Ang attitude is pagpili po, no? Pagpili ito ng kumbaga kung ano ang mali at tama in a certain stimuli. So, kaya yung pong attitude is a choice. Attitude is a choice. Now, once we have that choice, then it will be manifested in behavior. Kaya yung nakikita po natin na iginagawi ng tao, ikinikilos ng tao, that is his behavior. Yan po ay resulta or yan ay manifestation ng kanyang attitude. At yung attitude niyang yon ay nagsimula po yan doon sa kanyang belief. At yung belief na yan, no, yan po ay nagsimula din dito sa ating mga isip. Kaya napakahalaga kung ano yung tinuturo sa atin, binabasa natin, pinaniniwalaan natin dahil yan ang magdidikta kung ano ang magiging behavior natin. Right? At lahat po yan, mga kapatid, pag tinignan yung maigi, ang lahat ng yan ay, ang core ng lahat ng yan ay religious in nature. And when I say religious in nature, nag-i-start pong lahat yan sa tamang pagsamba sa Diyos. Pag mali ang pagsamba sa Diyos, magre-resulta po yan mga kapatid ng iba't ibang uri ng kasalanan. Nandiyan na yung sexual immorality. Nandiyan na yung lahat ng uri ng kasalanan. Nandiyan na po. Why? Because you are not worshiping the true King. Because false worship is worshiping the false God. Kaya dapat tama yung ating sinasamba. Tama yung ating pagsamba. Dahil diyan nag-uugat lahat yan. So, from false worship to social chaos.
Rejecting God as king leads to moral disorder. And this is also what we can see in the book of Romans. Rejecting God as king leads to moral disorder. So, as I have said, ano po ibig sabihin ng Molech? Molech literally means king. At ito pong si Molech, hindi naman po siya isang tao eh. Siya ay isang imaginary god nila na kanila pong sinasamba as king, as their king. At ang paborito daw ni Molech is to sacrifice yung mga bata. Sinasacrifice nila yung mga bata. Children sacrifice. At kapag ginawa po nila ito ay nagpapahayag na ang Diyos nila si Molech. Ang king nila ay si Molech. Bakit sinasabi ng Diyos ito sa kanila? Because this is exactly what the Canaanites are doing. Yun ang dadatnan nila pagdating nila sa Canaan, sa land of promise, na Israel ngayon. Yun ang dadatnan nila. Parents are sacrificing their children to Molech, believing that if they sacrifice their children, Molech, their king, will bless them in return. Because Molech loves the little children. And for them, Molech is their king, not the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And so God was telling this nation, I am your Lord, I am your God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, I am your God, not Molech. And so when you reach Canaan, don't ever sacrifice your children to Molech. Because Molech is not your king, I am your king. And if you do that, I will kill you. Because this is basically a direct denial of Yahweh's lordship in their life. Now, tingnan po natin ngayon sa panahon natin. May mga Molech ba sa panahon natin ngayon? Buhay pa ba si Molech? Well, hindi yung natin binabanggit na Molech. Pero, sino po ba ang king ng mga anak natin ngayon? Sino po ang pangunahing binibigyan natin ng responsibilidad sa kanila, sa pagpapalaki sa kanila? Ang eskwelahan ba? O tayo mismong mga magulang? Kapag ka po ibinigay na natin ang pamamahala sa pagpapalaki at paghubog ng ating mga anak sa eskwelahan, then that school become their Molech. You are basically sacrificing now your children to Molech if you do that. And listen to me, fathers, lalo na po yung mga bagong tatay na nagpapalaki ng inyong mga anak. Sa kaisipan at prinsipyo ng Diyos, ang may pangunahing responsibilidad sa pagpapalaki sa kanyang mga anak ay ang tatay. Huwag niyong ipasang lahat yan sa nanay. Ang pagtuturo, ang paggabay, kayong tatay ang may pangunahing role niyan. Hindi ang nanay andyan to support. Nandyan siya para tumulong, kaya tinawag siya ng Diyos na helper ng tatay. Pag ginawa mo yan, tatay, you are sacrificing your children to Molech. Kaya may mga modern Molech tayo, hindi natin alam. We are not aware of it. Now, ano pa po? When I was in Malaysia one time, ako po ay naglalakad, nasa airport ako. That was long time ago, nung ako po ay nagtatrabaho pa. Nakita ko yung bata nasa stroller, at tingin ko po doon is infant pa, kasi naka-diaper, talagang baby pa. And you know what? Nung umiyak po yung bata, lapit yung nanay, don't know kung anong nationality nila, pero lapit yung nanay, ibinigay po iPad.
Hawak ng bata, gaganong-ganon doon sa iPad, di ko lang kung minaiintindihan na siya. Pero ano ang ginagawa natin? We are not aware of this. Gusto natin tumahan agad, o yan, gadget. Entertainment. Paano natin sila pinapalaki? Itong mga anak natin. Ano pa po? Sports can be a mole of our day. Na mga kapatid, sports is good. Pero kapag ang sports ay mas priority mo na over God, then sports is your king and that is your Molech. Kaya siguro, ano pa po, money, trabaho. Now, mas wala akong masama sa trabaho. Kailangan natin lahat yan. Sports, walang masama dyan. Pero nagiging masama na po yan kapag yan na ang priority ni natin over God. Kaya kung meron po kayong choice, sasamba ba ako sa Diyos o ako ay mag-golf? Wala naman siguro nag-golf dito. Si Kaden lang. Ako ba ay magbabasketball o sasamba sa Diyos? O araw, oras ng pagsamba. Meron kang choice. Nasa iyo ang desisyon. At pag pinili mo, hindi, mas gusto ko yung sports, then that is your Molech. You are telling God He is not your priority. You are telling God that Molech is your king. Business, trabaho, wala akong masama dyan. Pero if it is within your control, ibig sabihin, ikaw yung magdi-decide. Papasok ba ako? Pwede. Papasok ba ako or hindi? Pag pumasok ako, overtime, ang laki ng kita. Pero nasa decision mo, pwede kang hindi pumasok at hindi ka matatanggal sa trabaho. Pero pinili mo, hindi, pasok ako, overtime, sayang eh. Sasamba na lang ako habang nasa jeep. Now you are choosing your job over God. Tandaan niyo po, ang sinasabi ko dito, meron kang choice at nasa iyo ang choice. Nasa iyo ang desisyon. Pero kung nasa sitwasyon po tayo na wala kang magawa eh. Alam ng Diyos yun na wala kang magawa kahit gusto mo. Hindi mo pinili ang trabaho. Yung sitwasyon ang nagdikta na kailangan mong pumasok. Then, in that case, alam ng Diyos na ang priority mo siya, kaya alam nakakulong ka sa sistema na hindi mo kontrolado. Pero kapag ka within your control, mga kapatid, alam din ng Diyos yan. Halimbawa ako, pag Friday, pwede kang umattend ng Friday midweek worship service natin. Pero hindi, mas gusto kong mas gusto kong manood ng TV, or mag-YouTube, or mag-Netflix. Then it's your choice. Then you are telling God, your priority is Netflix. Your priority is YouTube. Your priority is sports. Your priority is business, not Him. And in modern translation ng ating pinag-aaralan sa Leviticus, then these are your modern Molech. Ano ang sabi ng Diyos? If you offer to Molech, death penalty. Na maaari yung hindi natin maranasan yung physical death penalty. Pero baka unti-unti na natin nararanasan ng spiritual death penalty. Kaya ano pong nangyayari? Pag naranasan na yan, so ang tao po, unti-unti lumalayo na sa Diyos. Unti-unti nai-involve na yan sa mga katiwalian. Andiyan ang lahat ng klase ng compromise. Because it all begins with worship. Worship of God. So mga magulang, lalo na po sa mga nagpapalaki ka, specifically mga tatay, listen to me please.
Don't offer your children to Molech. Don't offer your children to Molech. God hates it. Teach them to give priority to God. Not to their gadgets, not to their sports. Teach them to give priority to God and show it to them. Not just tell them, you show it to them that God is your priority in your life, in your family, in your business, in all your undertakings. God is your priority. Because God of Abraham, Isaac, and Jacob is your king and it's not Molech. God hates it. Kaya ang bilin ng Diyos, pagdating nyo sa land of Canaan, don't do what they do. And this is what they are doing. Offering their children to Molech. Now listen, idolatry always harms the next generation. $11:30 na po. Nakakalungkot naman. Tapusin ko na lang dito, pwede po? Sabi po sa verse 9, for anyone who curses his father. So kanina, offering your children to Molech. No? And then pagkatapos po yung consulting with the necromancers, sa mga mangkukulam, sa mga manghuhula. And now here, napakabigat nito. Anyone who curses his father or mother, his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother, his blood is upon him. Now, mga magulang, idolatrous parents often raise rebellious children. If your children, nakita po that you are giving priority to Molech, you are producing rebellious children that you don't even know. You will later see the effect when they are fully grown up. But for now, maliliit pa, hindi nyo mapapansin. Pero it will all begin with, if the parents are giving priority to Molech over God of Abraham, Isaac, and Jacob, and if you continue to do that, you are producing a rebellious children. Disobedience to the first 4 commandments leads to violations of the 5th. Ano po yung first 4 commandments? I am the Lord your God. Diba? Do not make for yourselves carved image. Do not put the name of the Lord, do not use the name of the Lord in vain. And number 4, keep the Sabbath. Ano po yung number 5? Honor your father and your mother. Kaya if you violated the 4 first commandments, you will produce number 4, that they will be dishonoring their parents. That's how critical it is. Kaya if you want your children to honor you, make sure na yung first 4 commandments ay hindi mo binabiolate. Hindi mo binabiolate. Keeping the Sabbath is giving priority to God. Obeying His commandments. Kaya kung ayaw mong maging sakit ng ulo ang anak mo pagdating ng panahon, and I'm telling you, it will come. It's either iiyak ka, or it's either matutuwa ka. Pero ngayon magsisimula yan habang nagpapalaki ka. Kaya palakihin mo ng tama. Paano mo sila palalakihin ng tama? Palakihin mo muna ang sarili mo ng tama.
Sa paanong paraan, sundin mo yung unang 4 na commandments ng Diyos. Dahil yung panglima, pag sinunod mo yung unang 4, yung panglima, siguradong i-honor ka at i-respect ka ng mga anak mo. That is God's principle. It is not human wisdom. It is God's principle written in His Word. Sinabi na ng Diyos yan, mangyayari yan. Amen? Tayo tayong lahat. At tayo ay umawit sa Diyos ng papuri sa Kanya.